Bangin yan! Aksidente sa Antipolo, nakuna ng video. Isang lalaking lula ng motor ang dumire-diretso sa bangin. Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Sir! Hoy! Hoy! Bakit? Sinadya namin ang uploader ng video sa Marikina. Siya si Elmer. Hindi raw talaga niya kakilala ang lalaki na hulog. Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Nagustuhan ko yung pagtitrail every Sunday. Naging hobby ko yung kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mayroon akong mai-upload sa aking page. Umakyat daw sa bahagi ng Mount Kinapuin sa Antipolo si Elmer noong August 24 para mag-trail ride. Matapos dumaan sa obstacle trail, nagpasya raw siyang magpahinga. Pagdating ko sa taas, meron din isa doon na nauna na yung guide nila na nagvi-video. Kaya uminto ako tapos umupo para mag-video rin. Pagbukas ko ng camera, ayun, hindi siya naka-exit sa motor. Hoy! Wag! Hala! Nadiretso siya sa bangin. Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Hey! Hoy! Hoy! Nagkagulo ang mga nakasaksi. Bakit? Sir, okay ka lang? Tawag ka rin, rescue! Kinabahan kami, lahat kami. Kinabahan ako kasi alam ko kung gaano kalalim. Napakalalim, sobra. Ang bangin na pinaghulugan ng biktima. Hala! Bangin yan! Tinataya na sa 50 meters daw ang lalim o halos 15 palapag na building. Pag nahulog po tayo sa bangin, there are several important vital organs na hindi mo pwedeng tamaan. Number one, pag tinamaan yung ulo mo, it can lead to traumatic brain injury. Sa leeg or likuran, it can actually ruin your spinal cord, which can lead to lifelong paralysis or sometimes even death din. Sa paghahanap namin sa lalaki sa video, dito kami napadpad sa Kawit, Cavite, kung saan nalaman namin nagmamay-ari pala siya ng isang transport system business at maraming empleyado ang umaasa sa kanya. Rider na hulog sa bangin. Siguradong dadaustos ang puso nyo sa takot kapag nakasaksi kayo ng taong nahuhulog sa bangin. Paano kaya nila marirescue si Kuya? Hoy! Wag! Sa paghahanap namin sa lalaki sa video, dito kami napadpad sa Kawit, Cavite, kung saan nalaman namin nagmamay-ari pala siya ng isang transport system business at maraming empleyado ang umaasa sa kanya. Pero ngayong missing in action siya, paano na kaya ang kanyang kumpanya? Ang boss kasi nila may grand entrance na para bang hindi dumausdos sa bangin. Puwera usog para iwas hulog. May dalawang parang humps doon sa dulo. Nung nag-wheelie ang bike, nasarat siya, yung huling gulong is nag-slide. Pagbalik ng front wheel sa ground, diretso ako doon sa bangin. Ang una raw naisip ni Bong, huwag sana siyang mataganan ng motor. Kailangan kong i-disengage ang sarili ko sa motor. Saka dapat ilayo ko yung sarili ko sa motor. 7 taon na raw nagmomotor si Bong. Pero ang dirt bike, ngayong taon lang daw nasubukan. Yun! Perfect! Sa katunayan, pangatlong trail ride pa lang niya noon kung siya'y maaksidente. Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Ano nga bang nangyari sa kanya sa bangin? Para mas maintindihan, nilarawan namin ang slope ng bangin na pinaghulugan ni Bong. Mula sa trail, bubulaga ang nasa 5 metrong bangin na may tarik na nasa 80 degrees. Sa kasusundan nito na mas malayad na steepness at around 60 degrees hanggang makarating sa ibaba. Hoy! Wag! Hala! Bangin yan! Dumaustos nga si Bong hanggang sa ika-10 metro ng bangin. I tried to hold sa mga damo na nasa area, pero nabunot lang din ang mga damo. So, hindi talaga ako nila napigilan. Sir, okay ka lang? Ayos ka lang? Until nakahanap ako ng putol na kahoy sa unahan, doon ko tinukod yung paa ko. Parang mahinto lang ako. Swerte ni Bong habang ang dirt bike niya nagdire-diretso pa hanggang sa ika-20 metrong lalim bago tumama sa isang puno. Pero kinaramdaman ko rin ang sarili ko kung may fracture ba or may bali ba, but so far wala naman. Okay lang yung motor basta ikaw importante. Laking pasasalamat daw ni Bong na maraming rider at lokal ang sumaklolo sa kanya. Nabahan ako sa'yo. Malayo oh. Habog yan. Taas yan oh. Oo. Grabe, paano natin iakyat itong motor ngayon? Paano natin iakyat to? Hoy, tulong! Naghanap sila ng lubid para mahila paangat si Bong at ang kanyang motor.
Nagkatuwaan na lang ang lahat para hilahin yung motor. Ito na yung tinatawag na bayanihan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makalipas ang 2 oras, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganyan naman yung kaugalian talaga ng mga trail rider. Tulungan talaga dun, wala talagang iwanan. kaya ang palaisipan ngayon sa lahat, bakit wala siyang injury o kahit anong galos? It might be because sa ginamit kong riding protective gear. So, kumpleto ako ng riding protective gear that time. You always have to wear protective gears. It actually serves as a cushion pag tayo ay bumagsak or nahulog. It actually protects the vital organs of your body. Ang pagbitaw rin ni Bong sa motor ang nakaligtas daw ng buhay niya. So if nahulog tayo at sakay-sakay pa natin yung motor, ang kinakatakutan natin is the blunt force coming from the motorcycle towards your body, which can lead to death as well. Si Bong ride pa rin daw, pero this time, doble ingat na. Kung minsan talaga may mga bagay-bagay na ating natututuhan sa masakit at madaus-dus na paraan. Kaya kumapit ang na mahigpit at matutong bumitaw kung kinakailangan. Bangin yan! Dami mong alam, Kuya Kim.